At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ang pagkakaroon po ng sariling pamilya ay isang blessing na maituturing. At bilang isang magulang, responsibilidad natin na protektahan ang ating mga anak mula sa mga taong mapanghusga at mapanakit ng kapwa. Ganitong sitwasyon po ang ilalapit sa atin ng ating letter sender mula po sa Cavite City. Dear Dimples, ako po si Reynalyn Perez, 36 years old at mayroon kaming 3 anak ng aking asawa na si Kiko. Ito ang aking Tres Marias na sina Ria, Rita at Risa. Magkakalapit ang kanilang mga edad at iisa ang eskwelahan na pinapasukan. Nabalitaan ko na may mga pangyayari katulad ng pang-aasar at pangungutya dahil sa kanilang kulay na kayumanggi at kulot na buhok na nakuha nila sa kanilang ama. Nais kong maiwasan na sila ay maapektuhan sa sinasabi ng ibang tao habang sila ay lumalaki. Paano ko kaya ito gagawin, Dimples? Maraming salamat, Reynalyn. Reynalyn, bilang inspirasyon ngayong umaga at para tulungan ka sa tamang paggabay at pagpapalaki sa iyong Tres Marias, kasama natin sina Mommy Omni, Daddy Bryce at ang kanilang middle child na si Zella o mas kilala as the Clingy Fam! Good morning! Good morning! Good morning! I'm so excited po today, Mommy Omni, Daddy Bryce, and Zella because this is the first time we're having a complete family. Well, hindi pa super complete kasi may dalawa pa kayong baby sa bahay, but really, maraming salamat for being here today. Alam mo, paborito ko yung Dear Dimples kasi maraming natututunan ang mga letter sender at mga kapatid natin na nanonood mula sa mga guests natin. Okay, eto, Daddy Bryce, magtatanong muna ako. Ikaw yung nagsimulang mag-vlog sa pamilya, Yes. diba? Ngayon, full-time content creator ka na. At syempre, nag-aalaga ka rin ng iyong mga kids. Can you share paano muna nagsimula yon? Actually, nag-start siya nung super mga baby pa sila. I guess she was like 2 to 3, tapos yung ate niya sobrang bata pa din. Ano lang, we just wanted to document yung milestones nila. Kasi every time uwi kami from work ni Mommy, pagkatok namin sa condo, sa pinto, nandiyan sila, sumisigaw sila, Mommy, Daddy, welcome home. Baka kami mga artistang dumating. May mga fans. May mga fans ka sa mga anak mo. Sa mga anak, pagpasok ng pinto. Tapos, one time, sabi ko, bakit kaya natin i-document yung video na yon? That time, hindi pa uso ang vlogging. Hindi pa content creation ang tawag dyan. Vlogging talaga. Vlogging talaga. Tapos, yun, sabi namin, parang maganda nga na i-document natin yung mga milestones natin, even ang kids, para may babalikan tayo from time to time. Kasi kumbaga, dati nung bata tayo, photo album diba? Ay, totoo Ngayon, yun. video album. Yun yung gusto namin. Natin, Daddy. Nakaka-relate ako dun sa photo album eh. Pero what I love about this is that, yun nga, ang sinabi mong panimula, kadalasan kasi pag mag-content creator ka, inisip mo, pwede akong kumita dito. Pero sa inyo kasi, it really began, and I know this because nakilala ko na kayo many years back, no, na ang panimula is really to share the joy na nararamdaman ninyo tuwing dumarating kayo, na sana lahat din ng pamilya maramdaman nila yung ganitong klase ng saya dahil bihira yon. Hindi lahat ng pamilya ay parang sinasalubong ng kanilang mga anak kagaya nung sa inyo. And usually for your content, ano ba yung mga inilalabas ninyong content? Ano talaga, yung mga content namin are only revolving around family life, marriage, Family values. love, family values, parenting. Yes. So that's really what we are very passionate about. Na parang nung nakitaan namin ng pagkakaroon ng potential yung content creation, sabi namin, ano ba yung pwede naming i-share as a family? And more than documenting the chronicles ng buhay namin as a family, nakita namin kasi na pwede din kaming magbahagi ng mga natutunan namin and hoping to inspire other families as well. Kasi nababasa na namin yung mga naging comment, nakakatulong pala kami doon sa mga tao na malalayo sa pamilya nila, yung mga kapatid nating OFWs, or meron ding mga kabataan na nagko-comment sa amin na nakakakita sila kahit papano ng example sa amin. So sabi namin parang there's more to this content creation than chronicling our lives. Parang paano ba kami makakatulong by sharing our story. And doon nagsimula talaga yung pagkakaroon namin ng family vlog. So we wanted to inspire people one story at a time through the lives that we live and the learnings that we have as a family. So marriage, parenting, and family life ang naging focus ng vlog namin. Ilan kasi sa mga bagay, no? At gusto ko lang malaman ng mga kapatid natin na sa pag-uusap na ito, wag po kayo mag-alala, wala pong pamilyang perpekto. Yes, totoo po Walang yun. pamilyang perpekto. Totoo po Kahit yun. pa makita nyo sa social media, masaya, lahat, maganda ang nangyayari, okay ang lahat.
bihira po yung ganyan, ano? At close to impossible. Yes. Kasi lahat ng pamilya may pinagdadaanan yan, Totoo na po. mga unos, lahat ng challenges, at habang lumalaki ang mga bata, nag-iiba-iba rin ang Yes. mga challenges nila. And I have to commend you, Daddy Bryce and Mommy Omni, because hindi madaling i-share ang buhay pamilya sa labas, sa online, no? Pero nangingibabaw sa inyo yung pagtulong sa kapwa ninyo na baka pag dinaanan nila ito ay meron silang kapulutan ng aral. Kagaya na lang na itong isa-segue ko na. Siyempre, itong si Reynalyn, nagsulat siya at yung Tres Marias niya, no, nagmana daw sa kanilang daddy or sa kanilang ama, kulot ang buhok, kayumanggi ang kulay. And ako, sa totoo lang, alam mo, gandang-ganda ako. No, gandang-ganda ako sa ating kulay. Yes. Gandang-ganda ako kasi si Ilyo kulot din yung buhok. Alam mo, niloloko ko pa nga yung anak ko, yung ilong mo on the way pa lang. Kasi wala pa dun eh. Sabi ko, ay, papunta pa lang. And this is coming from a mom na laging may acknowledgement kasi gusto kong malaman ng mga anak, no, kahit ano pang itsura nila, mahal sila sa bahay. Yes. Okay, may nag-viral na video kay Zella and you were reading comments, no? And these comments were not exactly very nice comments, no? Yes. Negative comments, so. Tell us more about that. Kung hindi ko pa napanood, kagaya ng mga kapatid natin, yung viral na video na yan, ano yung mga halimbawa ng komentong nabasa ni Zella? So, would you like to tell us more about it? The What were comments the na- comments that you read? On the video, Zella. There were some that said uling orchid, kape at gatas, and devil at angel. And I couldn't really understand why they said that, cause I don't know. It just felt like I don't know this feeling, but like it felt like some other people would get hurt, but to me, I felt nothing about it. So, in context lang, kasi meron kaming ginawang TikTok video na sumasayaw kaming dalawa para sa isang project. And then, yun yung mga comments na binato. So, sabi namin, syempre as a parent, ako naramdaman ko. Anong initial reaction mo, Mami? Kasi ako, iinit ang ulo ko talaga eh. Kasi parang iniisip ko, ano ba naman itong mga taong ito? Ang ganda-ganda ng intention ng video. Yes. And how did you feel? Ako nung nalaman, nung nabasa ko, kasi si Bryce yung unang nakabasa ng mga comments kasi siya yung full-time content creator. So talagang siya yung immersed doon. Pero nung sinishare niya sa akin, sabi ko, bakit nila sinasabi yun? Sino yung mga yun? Kasi gusto ko din maintindihan saan sila nanggagaling. So nung tiningnan namin yung profile ng mga nagbabasa, nakakagulat kasi yung mga nagko-comment kasing edad ni Zella. Most of them. Most of them. So may mga iba na nasa mas matandang range ng age range. Pero nagulat ako, sabi ko, paano nasasabi ito ng mga batang to sa kapwa nila bata? So doon namin nakita lalo yung importance ng pagkakaroon ng ng magandang pagmamahal sa bahay. Agree. Parang doon namin nakita yung role namin as a parent sa mga kids namin. Kasi na parang responsibilidad namin bilang mga magulang na ituro sa mga anak namin yung kagandahang asal. Alam mo, ang ganda ng pinunto mo, Mami, no? Kasi totoo yun, na ang mga anak natin, dahil sa murang edad nila, hindi yan, lahat ng ma-absorb nila ay kung ano lang ang nakikita nila sa paligid. Yes. So I always tell my children din na, alam mo ba, ang hatred, nanggagaling lang yan kung yan ang nararamdaman nila sa bahay. Exactly. Kung ang tahanan ay puno ng pagmamahal, wala silang ibang alam sa buhay na to, kundi pagmamahal lang. Totoo. Ngayon, I want to know, kasi alam mo, ang dami nating pwedeng pag-usapan. Sa totoo lang, pwedeng mag-go on ang Dear Dimples ng 3 oras dahil napaka-importante para sa akin ng kwentuhan na ito dahil ito ang nagmo-mold sa future generation natin. Yes. Ang mga bata, pag hindi na correct, like you said, bata pa lang, bully na. 'Di ba? Pag yung bata naging bully, bata pa lang, hanggang pagtanda mo, napakahirap nang i-change niyan. Totoo. So, important role talaga of parents to make sure that our children understand na lahat ng sasabihin nila ay may bigat Yes, sa ibang yes. tao. Buti na lang secured si Zella at buti na lang punong-puno ng pagmamahalang tahanan ninyo. So, wala siyang ibang naramdaman kundi ano to? Yes. 'Di ba? Yes. Walang pag-iimbot yung pagmamahal niya. Okay, I want to know, paano ba nagpapalaki ng bully-proof na mga anak? Kasi hindi mawawala ang pagbubully eh. Yes, totoo yan. How do you do it with your kids? Para kay Reynalyn na ating letter sender. Yeah, sa amin kasi it all starts at home. Tama kasi sinabi mo na parang children see, children do. Kung ano yung nakikita ng mga bata na nangyayari sa bahay, kung ano yung ginagawa sa kanila, o kaya ano yung halimbawang nakikita nila sa mga mas nakakatanda or kapwa nila bata, gagayahin lang din nila yun. So, nagsisimula talaga sa bahay. Sa bahay namin,
we always make it a point na lagi silang nakakarinig ng mga words of affirmation, positive affirmation. Katulad ng, yung mga pwedeng sabihin ng mga kapatid natin sa bahay. Yeah, halimbawa, itong mga anak namin, si Zia, si Zella, tsaka si Zed, nasa tiyan pa lang yan. Lagi namin sinasabi, you are loved, you are beautiful, you're wonderfully, you're fearfully and wonderfully made. Everyday to. Everyday to. Parang hindi siya As often as we as can. often as we can. Every time we see them, we tell them, you know, you are beautiful, you are kind. We praise them for what they do good. Kung ano yung mga mababuti nilang ginawa, hindi lang dahil sa itsura nila. Right. Kasi yun yung namamagnify eh. Kung ano yung lagi mo sinasabi sa bata, maganda o pangit, yun yung mamamagnify sa buhay nila. Kung Yun ano ang yung- magiging inner voice nila. Yes. Tapos talagang yung may mga bagay din na talagang dinadaan na lang namin sa dasal. We really pray to God, we point them to Jesus, we point them to faith. Talagang may mga panahon kasi na may isip namin na hindi kami habang buhay nasa tabi nila para Totoo i-guide yan. sila. Pero pag malaki na sila at may mga trabaho na sila, yung naitanim namin sa puso nila na pagmamahal sa Diyos, yung faith at saka yung mga words of affirmation, yung mga salitang magaganda na nasabi namin sa kanila habang sila'y lumalaki, yun na lang ang madadala nila sa buhay nila. And that's also one thing that makes us kind of secure as parents, na parang yung mga bagay na hindi namin magagawa para sa kanila, bahala na si Lord na gawin yun para Totoo sa kanila. yun. Sabi nga nila, kung wala daw ang kakayanan natin bilang tao, may Panginoon naman na pwedeng who will take care of us. Okay, Yes. last na lang. Ito, si Zella. Zella, anong masasabi mo or what can you say to the kids who get bullied all the time? Any advice that you can give them? Don't listen to them. Galing You're talaga beautiful and wonderfully made. Yun na. Ever since you were in your mother's womb, you are beautiful. Ang ganda. Naiyak tuloy ako. Alam mo ba, pag bata nagsasabi niyan, parang nakakaiyak kasi ang pure-pure nila. And alam mo ba, Bible verse yan, di ba? You are beautifully and wonderfully made. And tama yon, don't listen to them. Kasi sabi nga ng asawa ko palagi, huwag mong papakinggan yung sinasabi ng ibang taong hindi naman nakatira sa isang tahanan mo. That's right. Oo, ang mga nakakilala sa'yo ay mga taong nagmamahal sa'yo at ang pamilya mo. That's true. Thank you so much, Zella, Mommy Omni, Daddy Bryce. Maraming Thank salamat you for also. being on the show. Alam mo ba, isa kayong regalo sa mga kapatid natin ngayon na nanonood at maaring may pinagdadaanan kagaya ni Reynalyn at ng inyong pamilya. Maraming salamat. Zella, I hope to God that I will see you again in the future and I know that you will do many great things. Thank you for being on the Thank show, you. Zella. Maraming salamat again sa ating pong mga guests, Daddy Bryce, Mommy Omni, and Zella. Abangan po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.